Sa puntong ito, kasama po natin si Gidong Anthony Joseph Lucero, OIC ng Climate Monitoring and Prediction Sections ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon din sa lahat ng nanonood ngayon ng ating programa. Sir, dito po sa, yun nga po, anunsyo, no, na ito na yung tag-ulan. Ano po bang i-expect natin? Malalakas po ba yung pag-ulan? Kasi grabe yung El Nino na naranasan. So, extreme subang dapat asahan ng publiko? Sa mga sandaling ito, no, ang kondisyon ng ating kahanginan, hindi naman po kalakasan o hindi naman masyadong magtatagal yung mga ulan. At masasabi natin, ito po yung classical na onset ng rainy season. Usually naman po, ito, kung lalakas man ito at magtatagal, ito associated with tropical cyclone. Sa mga sandaling ito, wala pong bagyo. At nakikita natin na malakas ang ihip ng aming hanging habagat. At ito po ay nakakapaglikha ng mga malalaking kaulapan na nagiging dahilan ng mga may kalakasan na pag-ulan. At ito po ay madalas na nating maranasan tuwing dapit hapon ng mga nagdaang araw. At inaasahan pa rin natin na ito po ay magpapatuloy sa mga susunod na araw. Doon sa mga pag-ulan nito, importante na yung mga local government units ready na rin para doon sa kanilang yung lokalidad po na nasasakupan nila. Tama po yun. At tinatawagan natin ang lahat ng ating mga kababayan, pati ng ating mga local government unit, na maghanda po tayo at tandaan natin, posible pong mangyari na magkaroon ng dagliang malakas na ulan at maasahan naman po ninyo na ang Pag-asa ay magbibigay ng warning sa inyo. At nagte-text naman din po kami at gamit po ang aming mga radar dito sa Maynila na makikita po namin yung mga malalakas na ulan na po pwedeng bumuhos na kung saan man ito. At ma-identify po namin kaagad ito at maibibigay kaagad namin ng paunang babala sa mga local government. Kumpara ho dati, at least nung nakalipas na 2 taon, parang kumbaga mas high-tech na ngayon ang DOST Pag-asa dahil may Diwata Satellite, may Project NOAA kayo nakatuwang. Masasabi ho ba na mas magiging accurate o reliable po yung mga impormasyon na makukuha natin? Siguro naman lahat na nararamdaman na natin yun. Napaka-high-tech na ng Pag-asa ngayon. Sa katunayan, sa mga sandaling ito, 2 radar ang nag-i-scan sa ating himpapawid. Isa po yung radar ng Subic at isa po yung radar na nasa Tagaytay. At yan po lahat nakatutok sa Maynila yan upang magbigay ng paunang babala agad-agad. At kung meron po kaming nakikita na may posibilidad na magkaroon ng malakas na ulan, ay papasabi ka agad namin yan. Nagte-text po kami, nagbablasting ang aming mga computer. At makikita din po ninyo sa website namin na may mga warning kaming binibigay. So kahit papano, doon naman sa mga areas na masyadong natuyo, yung mga pananim dahil sa El Nino, tag-init, madidiligan na po ngayon dahil sa pagpasok po ng tag-ulan. Tama po yan. At marami, nakita natin, marami na ng mga nagdaang araw, lalong-lalo na sa Mindanao, na kung saan napakatindi ng nangyari sa kanila na napakahaba ng tagtuyot. At ngayon po ay ang mga tigang natin na lupa ay nadiligan na at inaasahan pa rin natin yan na magkakaroon pa rin ng mga karagdagang pag-ulan sa mga susunod na araw o linggo o mga buwan. At babalik na rin tayo sa neutral condition. Hopefully, naasahan natin na ang ating mga kababayan ay makakapag-umpisa na rin sila makapagtanim at mabilis sila makabalik sa normal nilang mga gawain. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag sa Ginoong Anthony Joseph Lucero ng OIC po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa.